Oras ninyo, mga kaibigan natin sa media, at kasama rin natin yung mga pinagkakatiwalaan ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos upang makabawi tayo kahit papano do sa mga nawala sa Kabanang Bayan. Ito'y pinamumunuan, of course, congratulations muna, of course, pinamumunuan ng aking bagong boss, si Secretary Frederick Go. So, I'm glad that he's here, very involved. He's been a respected executive from the private sector, so we expect that the DOF team, along with the BIR and BOC, will do a much better job with his leadership. At nandito rin ang aking kaibigan, ang namumuno na napakabigat na trabaho sa ICI, si Justice Andy Reyes. Sir, I'm glad you're here. Upang mapakita naman natin sa kanila at sila tutulong din na masigurado na yung ating mga gagawin ay talagang sang-ayon doon sa mga sinasabi natin transparency at very competitive auction or bidding for these assets of the government. At nandyan din ang aking former Assistant Secretary. Napakatapang, ang sipag mo ngayon, kaya ang dami naming tinatanggap na mga isinusukong mga sasakyan na nakikita nila ang bagong pinuno ng Land Transportation Office, LTO, former Assistant Secretary, now, Assistant Secretary din no? ASEC Marcos Lacanilao. Good morning, Mark. Good to see you here. And our officers, nandiyan din ang Chief of Staff niya, si Atty. Ontog, and BOC officers and men with my Deputy Commissioners. Itong gagawin natin ngayong auction, ito ay hindi lamang upang makalikom tayo ng more than 110 million minimum possible proceeds from the luxury vehicles. Mas importante dito sa pera o pondo na maaari natin makuha ay ang simbolismo at ang pagpapahalaga natin na pag ikaw ay gumawa ng mali, ikaw ay mananagot at ang pera ng bansa dapat ay pakinabangan ng ating mga kababayan. Kasi alam ko naman, pag tinignan natin yung kabuuan na maaari makuha natin sa pag-auction natin, 110 million, pag binuo pa natin yung 13 sasakyan, pag nabuo yun, 220 million plus. Sa kabuuan ng bilyon-bilyon hanggang trilyon na nawalang pondo, sang-ayon sa mga ulat, na yun yung tinatrabaho nila Justice Reyes, alam ko naman na yun ay hindi napakalaking amount, Subalit ang importante, makabawi tayo at ang mensahe na galing sa ating Pangulo, gagawin nating lahat upang wag na maulit yung ganitong naging problema ng ating bansa. At and then lastly, makakaasa ang ating mga kababayan, ginawa na po natin kagad yung mga immediate checks and balances, yung mga dapat na mga mekanismo ay inilagay na natin kagad upang wag maulit yung pagpapasok ng mga sasakyan na hindi magbabayad ng tamang buwis at hindi magsasubmit ng tamang mga dokumento. Mapapatigil na po natin yan doon sa mga mekanismong kagad nating inilagay dahil yan ay pinag-utos sa ating kagad ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So salamat po sa inyong lahat sa pagdalo nyo dito at sana'y maging matagumpay ang ating auction for today. Ito ay simula pa lamang, marami pa tayong auction at alam niyo naman, hindi lang tayo nag-focus, nagsimula lang tayo doon sa Diskaya Cars, pero ang utos sa atin at ang kasunduan namin sa ICI, we will be looking into at ongoing na yan doon sa 14 pa na mga construction companies. Salamat po. Thank you very much, Commissioner Nepomuceno. Our next guest to deliver a message served as trial judge, then Associate Justice, and Presiding Justice of the Court of Appeals before his appointment to the Supreme Court in 2017. He currently serves as chairman of the Independent Commission for Infrastructure and has also taught law in several institutions. Ladies and gentlemen, please welcome Chairman Andres B. Reyes Jr. On behalf of the ICI, I would want to thank Commissioner Arian F. Nepomuceno for inviting us to this public auction. We are here today
to restore what rightfully belongs to our countrymen. Asset recovery is a component of anti-corruption work because without it, the financial damage caused by these people cannot be repaired. Today's public auction through the Bureau of Customs reflects the government's commitment to accountability and restitution. These 7 luxury vehicles were purchased with flood control money. By bringing them to auction, the BOC is recovering the duties and taxes that should have gone to public coffers and to the Filipino people. This is justice in practice. Every successful auction will show up that there is no violation is ignored, that public resources are protected, and that the rules that fortify and shield our economy are enforced with integrity. We commend the DOF with Secretary OIC the Bureau of Customs for this free and open bidding that exhibits transparency and lawful trade, recovering what is due to the auction in a legal responsibility and public service to every Filipino who relies on honest institutions and fair systems. Thank you, Commissioner Nepomuceno. Thank you, Sir Frederick Go. Thank you. Thank you, Chairman Reyes. Our next guest, who previously served as Special Envoy on Transnational Crime and Assistant Secretary of the Office of Civil Defense, is Assistant Secretary Marcos V. Lacanilao, Chief of the Land Transportation Office, who will now deliver a message. Secretary of Department of Finance, Frederick Go, congratulations on your appointment, sir. Independent Commissioner of Infrastructure, Justice Andres B. Reyes, sir. My former boss, Commissioner Ariel F. Nepomuceno, to all government officials, employees, bidders, and our media friends present here today, magandang umaga po sa inyong lahat. On behalf of Land Transportation Office, we would like to assure the public and all the participating bidders that the LTO is fully committed to support the Bureau of Customs in public auction of the Diskaya vehicles. The LTO stands firmly with the government in continuing fight against corruption and smuggling. To all successful bidders, please be assured that the LTO will provide full assistance in the smooth processing and transfer of ownership of the vehicles you will acquire today. We will work closely with BOC to ensure that all necessary steps are completed in full compliance with the law. Requests for change of plate may be processed as well, should you wish, for security purposes. The LTO will assist the winning bidders. Our goal is to make the post-auction process seamless for everyone involved. Maraming salamat po muli at magandang umaga sa inyong lahat. Sound check, check, sound. Sound check. Thank you very much to the LTO Chief, Assistant Secretary Marcos V. Lacanilao. At this point, we now move to one of the key moments of our program, the ceremonial ringing of the bell. This will be led by Commissioner Nepomuceno and will officially mark the opening of the public auction. May we please request Secretary Go, Chairman Reyes, and LTO Chief Assistant Secretary Lacanilao to please accompany our Commissioner.
Ladies and gentlemen, a round of applause. This marks the official opening of today's public auction event. Once again, thank you very much, Commissioner Nepomuceno, Secretary Go, Chairman Reyes, and LTO Chief Assistant Secretary Lacanilao. With the ringing, this officially begins the public auction event. At this point, may we now please request all registered bidders to please proceed to the OCOM Situation Room, while our distinguished officials may proceed to the OCOM Conference Room. Thank you. Sound check. At this point, our distinguished officials may proceed to the OCOM conference room. That would include Secretary Go. I see. Ladies and gentlemen, members of the media, may please request to give Secretary Go the opportunity to exit the venue. Thank you. We will be entertaining questions after. Thank you. Members of the media, once again, we would like to announce to please give way for Secretary Go to exit the venue. Once Secretary Go exits the venue, we will be entertaining questions. Thank you. Once again, a message to our members of the media. Please give way for Secretary Go to exit the venue. We will be entertaining questions once Secretary Go exits the venue. Thank you. To our distinguished officials who remain at the venue, may I please request, or rather, we advise that you proceed to the OCOM conference room as refreshments are now served. Thank you. Okay? Unang-una, alam nyo naman na ang kabigin-biginan ng Pangulo natin, hindi lang dapat makulong yung mga kailangang managot dito sa pagnanakaw ng pera nating lahat. Pero kailangan din maibalik yung pera ng mga kababayan natin. And this is the beginning. Ito na yung umpisa. No, at nagpapasalamat tayo kay Commissioner Ariel kasi simula na ito. No? 7 out of the 13? 30. At 30? 7 out of 13, pero 30 lahat. 30. Tatlong po yung mga sasakyan ni Diskaya na kinumpiska. At ito yung unang 7 na ibebenta natin, isusubasta ng Bureau of Customs. At more than 100 million ata ang value nitong 7 ito. No? Pero kahit na maliit yan kung kukumpara natin dun sa bilyon-bilyon na ninakaw, ito ay napaka-importanting simbolo at umpisa
ng sinabi ng Pangulo natin na hindi natin pwedeng palampasin ito na hindi maibabalik ang pera ng mga kababayan natin. And this is just the beginning. At napakaganda nga ng timing nito dahil alam nyo naman, malapit nang lumabas ang unang warrants of arrest galing sa kasong unang-unang final ng ICI at ng DPWH sa Office of the Ombudsman at final na ni Ombudsman Boying nung nakaraang araw. No, so very symbolic itong mga ito, no. First warrants of arrest lalabas na at unang mga pera ng mga kababayan natin na ibabalik na sa kanila, sa ating lahat. So, no, in fact ako medyo kinikilabutan nga ako, no, kasi ito na yung hinihintay ng mga kababayan natin na pananagot, no, na meron ng mga makukulong at meron ng perang maibabalik. Pero uulitin ko, umpisa pa lang po ito. Marami pa pong ibabalik, marami pang isusubasta si Commissioner Ariel, maraming pa pong makukulong. Kagaya na po ng paulit-ulit sinasabi ng Pangulo natin, inulit na naman niya several weeks ago. Maraming makukulong bago magpasko at masisimulan na natin ang pagbabalik ng pera ng mga kababayan natin. Sir, how soon, kung halimbawa tapos ng auction, how soon can the government get the money back? Ano yan? Pag nanalo sa auction, magbabayad ka kagad. And then, ang Bureau of Customs, i-remit namin yan sa Bureau of Treasury. Hindi yan may iwan sa BOC. So pag yan na sa Bureau of Treasury na, magagamit na yan sa mga programa para sa ating mga kababayan. Within the month? Kaya naman yan, of course. Sir, ngayon po bang auction, ano po ba? Mismo ngayon sila magbabayad, tapos malilipit agad na... Upon notice of award na ikaw yung nanalo, meaning ikaw yung pinakamataas Bayad ka yung agad. offer sa bawat isang sasakyan, bayad ka kagad, syempre. Within the day kaya, sir, Yes. reflect na, sir, yung pera. MC nga yung preference natin. Sir, sa Manager's check. Kaliwaan po ang tawag. Kaliwaan, yes. Kaliwaan yan. At yun ang ulitin ko, kanina, alam ko, nagtatawanan tayong lahat nung kinuha natin yung sikat na payong na pinagmalaki nila Diskaya sa TV. Pero naghahalong galit at tuwa itong araw na to. No? Galit dahil nakikita natin ngayon yung lahat ng ibebenta ngayon, pera natin lahat to . Pera natin yan, yung pinambili dyan. Pera natin lahat . Yung payong na yun, ewan ko kung yung payong pa lang, ilang milyon na yun. Pera natin yan . So may kasamang galit, pero at the same time, may kasama ding tuwa . Na finally, mababawi na natin lahat to. At makakakuha na tayo ng hustisya. No? At pagtapos na pinakita pa to sa TV, sa mga TV show, na pinagmamalaki nila, ngayon, mababawi na natin. Paunti-unti, pero ito na ang simula. Sir, yung yung bidder, how do we assure na hindi pera ng bayan yung ginamit sa pambili? May mga required documents naman yan. Ano? And then pag nanalo ka, may post-qualification naman yan. May mga ginawa tayo mga pagsusuri doon sa mga dokumento nila. Kaya alam naman natin. Kaya siyempre, mga legitimate bidders yung mga sumali naman dyan. Meron pang ang humabol sana after the deadline. Pero pinagbawal ko na yon. Kasi pag nanalo yung mga hindi sumunod sa deadline, makukulayan yung ating proseso na bakit sila ipinanalo . So magandang senyalis yun na meron din namang mga interesado talagang tumulong. Of course, dahil magaganda yung sasakyan, hopefully kahit papano gusto nila makatulong sa bansa na makabawi naman tayo. So how would you describe the interest? And I don't know if you can share the anecdote, meron yata yan, bibili just for the sheer austerity value of the vehicle. Tama. Unang-una, ako personal, nababahala nga ako nung una na baka walang sumali. Kahit, halimbawa kayo ba, alam nyo kung saan yung pinanggalingan ng sasakyan, bibili nyo ba? Natakot din kami sa simula. Dahil baka may stigma yung istorya nung sasakyan di ba? Kaya nung may unang dalawa na nagsabi na sasali sila, nag-submit ng dokumento, bumili ng bid documents, natuwa na kami hanggang naging 10 na sila. At may humahabol pa nga sana na 4, kakawag na kasi dapat sumunod sa deadline. Sir, can we expect the 6 others na i-auction? Yes, ginawa natin, hindi natin sinabay-sabay para ma-manage natin yung presyo. Diba? Kasi mahirap yung sabay-sabay for administrative purposes. Sir, meron daw dyan, gustong bilhin, tapos gustong papimahan.
meron yatang gusto mag-bid tapos I-display lang daw, tapos papapermahan daw kay Vizcaya. Hindi ganun ba sir, pakikwento Um, mo nun? Basta sa amin ang importante, makalikom tayo ng tamang presyo dito. May minimum price kaming sinet eh. Hindi na mabibigyan ni Diskaya yan, naka-freeze yung asset nila. Oo. Naka-freeze ang accounts nila. Yung anim sir, di ba they're willing to pay the fines? They shouldn't do that. They Hindi, shouldn't. ganito yan, sa batas ng ating customs, hindi po pwedeng bumili yung mga nag-import niyan at yung mga dating may-ari. Ano? Bawal yon, bawal yon. Ngayon, meron din tayo mga panuntunan, paano rin natin mako-compute at makikita yung halaga ng minimum price nitong mga ito. No? Dapat, hindi argabyado yung gobyerno. So, meron yung market study, meron minimum price, dapat mabawi natin yung mga dapat na pinagbayaran yan. Okay yun, ambient noise. Ay pupunta dito, pero parang hindi siya natuloy. Sorry. President po, supposedly, pupunta siya ng umaga, so bakit hindi siya natuloy? Dapat alas 9 dahil sa kagustuhan ni Pangulong Bongbong Marcos na pakita yung suporta sa ginagawa na nila Secretary Vince. Ano? Mabigat yung trabaho nila. Hindi yan, sa TV lang kami nakakangiti pero alam, tanggapin na natin, meron din kaming mga nasasagasaan, di ba? So bilang pagpapakita ng suporta ni Pangulong Bongbong Marcos sa atin, pupunta sana siya nung alas 9. Kaya nga naging 9 o'clock tayo instead of 10 o'clock. Ngayon meron siyang biglaan din dapat gawin na maghahanda siya sa 10 o'clock meeting. Ngayon, yung pagpunta niya rin, pinasabi niya rin na yun, i-emphasize daw namin nga, yun ang sinabi ni Secretary Vince, ito ay simula pa lamang ng ating mahabang labanan, gagawin natin mas mabilis yan, pero mahabang labanan upang maituwid yung mga pagkakamali na nangyari. Mapanagot yung mga nagkamali at makabawi tayo doon sa mga nakuha sa kaban ng bayan. Sir, sabi ni Secretary Vince kanina, dapat 30. So where are the other 17? Under the custody na ba siya ng customs or what? Yes. Matagal na yun. Yung 30 na nakapangalan sa pamilya Diskaya, sa korporasyon nila, sa mga kamag-anak nila, nasa customs custody na yan. Ano? Inuna lang natin yung 7 para mabilis yung pagbibenta natin, then 6, and then yung natitira pang doon sa 30. Kwento mo na yung interesado dun sa Rolls Royce na hindi naman daw niya gagamitin, bibili lang. Gagawin sa museum, gano'n. Gagawin museum. Hindi ako Nasa first kanila time na yun. nasabihan eh. May maraming dahilan yung mga bibili niya. No? Pero meron ng ganun, sir. Ulat lang yon, ulat lang. Ako naman, Chismis lang kayo chismis lang eh, chismis lang. Marites lang yon. Basta again, sa atin, ang mahalaga, mabenta to ng tama, Mabawi sa minimum natin. price or mas mahal, makabawi tayo. Tama si Secretary Vince, kumpara sa bilyon-bilyon na wala sa atin, maaring tingnan ng iba, ng mga nagkikriticize sa ating ginagawa na maliit lang naman yan, barya lang yan. Tama naman yon. Subalit ang maganda na nakakabawi tayo unti-unti. Umpisa na to. Oo, umpisa lang yan. Ito pong assurance sa mga successful bidders na malinis yung records ng mga sasakyan pagkatapos. Ano naman yan, kasi gobyerno naman ang gagawa nito, no? May assurance sila, especially from the LTO, na magiging tama na yung dokumento nito. That's part of the package. Para pag binili ito ng mga bagong may-ari, magagamit naman nila yung mga sasakyan, hindi itinatago, no? Hindi itinatago. Sir, during your speech kanina, sabi niyo po may mga mechanisms para hindi na maulit yung mga nangyari dito sa Vizcaya na bakit na ipasok ang walang tamang mga papeles or import entries. Paano po natin hihigpitan yung process? Marami, no? Pero dalawa importante. Unang-una yung nawala, kaya nakapasok to, no? Ang nawalang mekanismo, medyo technical, no? Pero madaling intindihan yan. Yung tinatawag na Authority to Release Imported Goods. Yan ang gumagawa ng authority na yan, BIR. Ang BIR, mahigpit yan, may libro sila magkano dapat bayaran sa excise tax. So, bago maproseso, hindi lang ng sasakyan, lahat ng mga imported items na kailangan ng ATRIG, kailangan ng BIR certificate ng ATRIG. Ang nangyari dito sa mga sasakyan na to, walang ATRIG, pinayagang maproseso, pinayagang mabayaran, mali yung pagbabayad, at pinayagang ma-release. Mali yun. Kaya kagad-kagad, ipinagbawal ko na kapag walang ATRIG, bawal yang maproseso, lalo na bawal yang makalabas, di ba? So isa yon, magandang mekanismo yon. We discussed that with the former BIR commissioner at with the new commissioner, alam niya yan, nag-usap kami ng bagong commissioner, si Commissioner Charlie Mendoza, so alam niya yan. So importante yon. Kasi kung gagawa ka ng kaluan, dami mo nang kakausapin, di ba? Mahirap yon. Pangalawa, yun ang pinag-usapan namin ni Assistant Secretary Marcos Lacanilaw, dapat siguraduhin na namin yung integration, digital integration
Meaning submission, computation, Automatic. recording, ano yan, digital na yan, automatic na yan, automated yan. Para hindi na override ng mga gustong gumawa ng kalokohan. Marami pang iba, pero yan yung pinaka-importante yung dalawa. Commissioner, yung remittance ninyo from this auction to the BT Treasury, saan ba siya papasok? Sa revenue ng DOC? No, sa ano to, Treasury, yung kikitain dito, hindi ito kasama sa koleksyon ng customs. Mapupunta to sa Bureau of Treasury para sa pondo ng buong pamahalaan natin. Okay na tayo. Thank you.